Dear Dr. Love, kumusta po kayo? Isa pong blessed evening ang sumainyo. Ako po naman si Ann mula sa San Ildefonso, Bulacan. Ako po ay 28 years old na and I will be turning 29 this August. Ako po ay in a relationship for more than few years now. Let's call him Leo. He's actually my third boyfriend. My first relationship lasted for just 7 months. Naghiwalay kami dahil twice ko siyang nahuling may kachat na ibang babae. At nangako siyang magbabago pero naulit pa until I called it quits. My second relationship lasted for 1 year and 4 months. Again, nahuli kong may kachat at kalandian sa office ang ex ko. I broke up with him and away. Dr. Love, dahil sa experiences kong ito, nagkaroon na po ako ng matinding trust issues dito sa aking current relationship. I tend to overthink. I tend to believe he's also cheating on me. Hindi naman po ako mahigpit sa kanya. I allow him to spend some time with friends and family every now and then. I also allow him to spend bonding sessions with his office mates. I don't even get hold of his phone or open his social media accounts. Pero most of the time, napapaisip po ako ng hindi tama. Naisip kong baka may kalandian siyang iba. Naiisip kong baka may katagpuan siyang iba. Naisip kong baka katulad din siya ng mga naunang naging boyfriend ko. I never told him about these things dahil natatakot akong mauwi ito sa pag-aaway namin. Baka kasi maling akala lang talaga ako dahil sa masamang karanasan ko noon. Overthinking and trust issues are killing me. Dinidib ko ang mga posibleng mangyari. Palagi po akong binabagabag ng ganito to the point na nawawala na po ako ng peace of mind, Dr. Love. Paano po kaya matigil ang ganitong pag-iisip? Para kasi ako mismo ang nagpapahirap sa sarili ko. Para kasing binabalik ko sa kasalukuyan ang naging sitwasyon ko mula sa nakaraan. Ay nako, Dr. Love, ang hirap po talaga. It's like an inner or internal conflict na mahirap talagang labanan. Please help me po, Dr. Love, please. I don't want my present relationship to go to waste dahil po sa pagiging overthinker ko. I want this relationship to work out talaga. Salamat po, Dr. Love. Thank you so much sa magiging advice po ninyo. Sincerely, Ann ng San Ildefonso, Bulacan. Maraming salamat sa iyo, Ann. Thank you sa pagtitiwala mo sa programa natin. Alam mo, walang makakapagbigay ng garantiya sa iyo na ang inyong relasyon ay mananatiling 100% pristine, malinis, at walang problema. No such thing. Minsan nga mag-asawa na eh. Nagkakalukuhan pa eh. Tanong mo kay June Banaag. See? Si June Banaag, napakabait na tao. Pero, nagtaksil pa rin sa asawa niya for 10 years. Oh, di ba? Hindi ko sinasabing tama. Pero sa buhay natin, walang perfectong relasyon. Sa buhay natin ay palaging may pagsubok. Now, hindi ko sinasabi na kasalanan ng mga babae kung bakit kaming mga lalaki ay nagtataksil. Hindi ho. Merong mga problema na
lalaki talaga may problema. Kasi hindi binibigyan ng pagpapahalaga yung kanilang relasyon. But hindi naman po masasabing sa lahat ng pagkakataon kaming mga lalaki ang problema. Kasi minsan sa mga babae may problema din. Di ba? At ito ang una ko nakita sa iyo. Ayan. Ito babasahin ko. Sabi mo, hindi naman po ako mahigpit sa kanya. I allow him to spend time with friends and family now and then. I also allow him to spend bonding sessions with his office mates. I don't even get hold of his phone to open his social media accounts. Okay, let me just clarify this, Anne. Hindi kailangan ng boyfriend mo ang approval mo for him to spend time with his friends and families. Hindi kailangan ng approval mo for him to spend time bonding sessions, quote and unquote, with his office mates. At hindi mo rin kailangan na makuha ang kanyang cellphone at buksan ang kanyang social media accounts. Hindi mo siya pag-aari. Hindi mo siya po pwedeng makontrol. Hindi po pwedeng, sa tema ng pagkakasulat mo, sabi mo, I allow him. You don't have to allow him. Karapatan niya yun. Karapatan niya na to spend time with his friends, to spend time with his office mates, to spend time with his families. Nasa kanya ang paglalagay, paghahati-hati ng oras para may panahon din siya sa iyo. At dito nakita ko yung kawalan ng pagtitiwala mo talaga sa kanya na parang nagiging controlling ka na because of the past experiences. Isang bagay ang gusto kong liwanagin sa iyo. Sabi mo, I don't even get hold of his phone or open his social media accounts. You can open his social media accounts. Pwede mong tingnan kung ano yung mga comments ng mga tao sa kanyang social media accounts. Social media yan. Lahat talagang pinakikialaman yan. Alam mo, di ba? Kita mo yung pinakahuli, yung taga Cebu na achiever, na ang daming mga na-achieve sa buhay niya. Pero pinatayo ng 2 oras yung isang lalaki dahil in-address siyang sir. Gusto niya i-address siyang ma'am dahil naka-makeup daw siya, nakadamit babae siya, naka-makeup ng mahaba ang buhok. Dapat daw i-address siyang ma'am. See? At lahat ng tao, hindi naman lahat, pero maraming tao ang nag-comment doon sa social media at talagang he was lambasted. Itong si Jude, Sir Jude. He was lambasted by people. Why? Because it's social media. Yung aking Facebook account, kung sino-sino pumapasok doon, nagbibigay din ng message Okay lang yun, kasi social media yan. Pero, when it comes to his cellphone, wala kang karapatan na pakialaman yan. Kasi, personal niya yan. Maniniwala ka ba na kaming mag-asawa, sa 55 taon ng pagsasama namin, hindi ko binubuksan ang kanyang bag. Yung bag niya, minsan may kailangan ako, dahil tinago niya dun sa bag niya, yung cellphone ko, pinatago ko. Sabi niya, kunin mo dun sa bag ko. Hindi ko binubuksan, dadalhin ko yung bag niya sa kanya, siya ang magbibigay sa akin. Kasi personal niya yun. See? Alam mo ba na kahit yung asawa mo, pag nasa banyo at nagpapalit ng damit o nagpapalit ng underwear, hindi ka dapat pumasok sa banyo. Hindi porke asawa mo siya, lahat ng oras pwede kang pumasok. Hindi, bibigyan mo ng respeto yon. See? It's a matter of respect. Yung asawa ko hanggang ngayon, kahit ilagay mo yung wallet ko dun sa harapan niya, hindi niya bubuksan yon. Kahit sabihin mo, kumuha ka ng pera dun sa wallet ko, hindi niya kukunin yung pera sa wallet. Kukunin niya yung wallet, ibibigay niya sa'yo. Ikaw ang kumuha. It's, ang tawag doon, respect. No?
Now, so kailangan, may kasabihan tayo, kapag daw umibig ka, Rome, para ka raw humahawak ng ibon. Alam mo yung bird na maliit, yung pipit o maya or something, na parang lovebirds. Kailangan paghawak mo, alalay lang. No? Hindi po pwedeng mahigpit kasi pag hinigpitan mo ang hawak doon sa ibon, masasakal yun, mamamatay yung ibon. Hindi rin pwedeng maluwag na maluwag kasi makakawala yung ibon. Di ba? So, alalay lang sa isang relasyon. Alalay lang at kinakailangan ang pagtitiwala mo. Finally, para lamang sa kapakanan mo, I think it's about time na matuto kang magtiwala sa iyong karelasyon. Kasi wala namang mangyayari kung hindi ka magtitiwala sa kanya. See? Pag hindi ka nagtiwala, maaaring maramdaman niya yun at masakal siya at magsawa din sa iyo. Okay? Ay hindi naman po pwedeng palagi mo na lamang siyang sige, pupunta ka sa lahat ng gusto mo. Baka naman maramdaman niya na wala ka ng concern sa kanya. No? Parang gano'n, napakahirap, no? So, unti-unti, paparamdam mo yung pangailangan mo rin na kailangan mo siya at kasama mo siya, pero nandoon yung pagtitiwala mo na hindi kanya lolokohin. Di ba? Now, kung lokohin kanya, that's his decision. Alam mo ba na kung magsyota kayo ngayon, this is just a stage of getting to know each other. Hindi masama na magkaroon ng 3, 4, 5 naging syota bago ka nag-asawa. Ang mahalaga, doon sa getting to know stage ng inyong pagsasama, napagtiwalaan mo siya at nakilala mo siya. The same way kung paano kanya pagtitiwalaan at paano niya ipagkakatiwala yung kanyang puso sa iyo. Alisin mo na yung hirap sa kalooban mo na ikaw mismo ang nagpapahirap sa sarili mo dahil ikaw ang nag-iisip ng mga bagay na negatibo. Kung palaging may negatibo sa inyong pagsasama, naku, sasabihin ko sa iyo, hindi magtatagal ang inyong relasyon. I think it's about time. Kailangan ipagkatiwala mo sa kanya. At kung sakaling magloko, at ilang beses na nagloko, then you make the decision. Hindi masama na maka-4, 5 syota meron ka, nagkaroon ka ng 5 syota. Ang masama, ibinibigay mong katawan mo sa lahat ng nakakarelasyon mo. Di ba? Baka labasan yan, nagkaroon ka ng 4 na karelasyon, 4 naman ang anak mo, iba-ibang tatay. Di ba? Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love.